Makakausap natin ngayong umaga si Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, ang Chief Fire Engine Company ng BFE Substation, Caloocan City. Good morning po sa inyo, Sir Tenoria, and welcome po sa program natin dito sa Hataw Balita Ngayon. Yes ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapanood at nakikinig. Opo, diretsahin na po namin kayo. Pwede ba, maaari po ba namin malaman at mabigyan ng kami ng detalye at ganun din yung mga nanonood sa atin? Hinggil po sa nangyaring ammonia leak kahapon dyan sa Barangay 168, Caloocan City. Yes ma'am, nagkaroon po sa amin ng personal call ma'am, personal report. Nagkaroon daw po ng, nakaamoy sila ng masangsang na amoy. At marami raw pong naisugod sa pasyente sa ospital gawa ng sila ay nakaranas sa hirap sa paghinga. At agad po rumisponde ang ating mga bumbero upang i-verify po ang sinasabing report. At upon assessment po at upon interview sa mga nakaranas ng hirap sa paghinga, ka-assess po namin na ito po ay isang ammonia leak. Okay. Ammonia leak galing saan at nasa ilan po yung mga residente na naapektuhan kahapon? Ano yung status nila right now? Ammonia leak po gawa ng galing po sa planta ng isang yellow ice plant po. Regarding naman po doon sa mga pasyente, ang datos po ay ating i-verify ngayon sa barangay. At base na rin po sa iba kong mga napagtanungan kahapon, yung iba naman po ay nakauwi na at naibsan na rin po yung kanilang hirap sa paghinga. Okay, wala po bang naitala na nasa seryosong kondisyon right now? So far ma'am, wala pa naman pong naitatala na nakaranas po ng seryosong sitwasyon. Sir Tenoria, batay doon sa initial investigation ninyo, ano po? Alamin ng ating mga kababayan, especially yung mga lapit diyan sa lugar, ano yung dahilan? Bakit biglang tumagas yung ammonia doon sa ice plant po? Nagkakaroon pa po tayo ng investigasyon tungkol dyan, pero base po sa initial investigation, nagkaroon po ng malfunction doon sa condenser na kung saan ito po yung responsible na para maging yellow po yung isang tubig. Okay. Kapag ganito po yung insidente po, Sir Tenoria, ano yung dapat na gawin? Ha? Sino ang dapat na managutan? Sino yung responsable? May kaparusahan ba, if ever, na mapatunayan na mayroon nangyaring kapabayaan doon sa part noong nagmamay-ari ng planta po? Unang-una po, ang dapat natin gawin once nakaamoy tayo ng ammonia, mag-report po tayo sa mga kinauukulan at kung tayo naman po ay nadikit sa ganong uri ng chemical, hugasan po natin ito kaagad ng tubig. And also po, sa part naman po ng company, always check po yung operational status ng kanilang mga equipment para po maiwasan yung mga ganitong insidente. Okay. Anong paalala nyo doon sa publiko? Let's say, for example, hindi naman siya masyadong maalam, pero nakaamoy siya niyan. Alam mo, doon sa nakakaamoy nito, iba yung nangyayari sa kanya. Pwede mahilo, tama po ba? O matumba? O anong dapat niyang gawin? Pag mayroon, maging maalam lang siya sa amoy na yan. Kapag ganitong sitwasyon, may incidenteng ammonia leak, ano yung pwedeng gawin ng ating mga mamamayan? And para na rin sa kapakanan ng ating mga mamamayan, ano yung dapat gawin on the part of the employer para hindi ito maulit sa hinaharap po? Yes po. Sa part po ng employer, kailangan maging aware po sila sa kung ano yung mga chemical na naka-store sa kanilang mga establishmento. And also po, ugaliin po nila na i-check ang surroundings at pag nakaamoy po sila ng mga unusual smell at hindi naman po yung pangkaraniwan sa pangamoy natin, i-check po kaagad and habang chine-check po, mag-report na po tayo sa mga nearest agencies kung ano man po yung may concern doon sa ganung mga bagay.
Okay. Maraming salamat po, Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, ang Chief ng Fire Engine Company ng BFP Substation, Caloocan City. Good morning po at maraming salamat. Good morning din po, ma'am. Thank you din po.